Session is now being recorded. So the topic for today is all about the measures of variation or dispersion. So kung yung measure of location, such as the mean or the median, no, does not tell us the spread of data, no? Kasi more on the location nga yung kanyang sinasabi. Example niyan guys, no, halimbawa, sinabi nung halimbawa, yung 3 feet na depth ng river, ah kailangan natin ng more detailed. So yung more detailed, dun masasakop dun sa tinatawag na measures of variability. Wherein dun papasok yung tinatawag na range, variance, and standard deviation. So yun ang iisa-isayin natin dito sa topic na ito. Now, as we already know, dispersion is we are comparing the spread into a two or more distribution. Meron kasi na yung mas accurate kasi yung halimbawa sa isang group, o kapag nandito silang lahat, okay, mas compressed. So wala masyadong outlier. Pero kapag medyo kalat-kalat, meron nandito, meron nandito sa baba. So ito yung hindi natin masasabi yung kanya accuracy kasi nga kalat-kalat. Pero pag sinabi natin na dispersion is we are measuring yung spread. Kaya tinatawag na measure of variation. And that can be measured through range, variance, and as well as the standard deviation. Okay, yan yung ating mga measures of dispersion. Now, as we know, guys, the measures of the average distance of each observation from the center of distribution. So, they measure the homogeneity or the heterogeneity of a particular group. So, paano natin malalaman? Okay, simulan natin sa pag-determine ng pinaka-simplest, yung tinatawag na range. So, parang yan yung highest value minus the lowest. Kung may dataset ka, kukunin mo yung highest, kunin mo yung lowest, kunin mo yung difference, yun yung tinatawag na range. No? So ngayon, dito, makikita din natin guys, no? Yung mean absolute deviation, that is, from the word itself, absolute, no? The average of unsigned deviation, regardless, kung negative, positive, positive, positive. Now, variance is the average of the square deviation. No? And the square root of the variance is the standard deviation. Now, it can be classified as population and sample standard deviation. Kaya ba tinatawag din na anyway, yung tinatawag na let's say, pag sinabi nating sample standard deviation, ganito yung symbol noon, yung may S. Kapag sinabi natin na sample variance, yan yung may S squared. No? Tandaan niyo yan, no? Yang part na yan. That is one of the particular definition. Pero may tinatawag din na population standard deviation. Halimbawa, pag sinabi ko na population standard deviation, may makikita ka na symbol na ganito. No? Kapag naman population variance, may makikita ka na symbol na ganito. Kapag population total, pag sample lang ng population. Yun dapat maintindihan natin when it comes to standard deviation and as well as variance. No? Anyway, so ito guys, as you can notice, ang coefficient of variation, para maintindihan natin guys, no, is the percentage of the ratio of standard to the mean. So later, we will have this example. So determine muna natin yung range. For example, ito, no, dito yung tinatawag natin na sa male, yung highest natin dito na value is what? 100. Tapos yung ating lowest, kundi ako na tayo nagkakamali sa ating 65. Kaya determine the range, that is 100 minus 65 equivalent to 35. Now for the female part, makikita din natin dito, yung highest natin ay 86. Yung lowest natin ay 82. Determining the range,
86 minus 82, equivalent to 4. Ngayon, kung range ang gagamitin natin as basis, paano natin bibigyan ng conclusion? Now, this is what we will be discussing ngayon. Kung gagamitin natin na parameter is range, ito yung kanyang magiging conclusion. So, grades of male are more scattered. So, totoo naman, no? Kasi imagine nyo, 65 yung value na nakuha nating range, 4 naman doon sa female. Tandaan nyo, sa male, ang nakuha natin na range is 65. Sa female ay 4. So kung titingnan natin, yung mas scattered to, mas kalat-kalat. Kasi mas maliit. Kaya ito yung tinatawag na mas homogeneous. Hetero yung kabila. Okay? Now, anong disadvantage ito? Siyempre, unstable siya kapag malalaking class. Kung maliit, pwede. Kung maliit lang. Pero kung malalaki yan, hindi siya recommendable. Unreliable din siya because we just two values lang. Then, range with an equal number are not directly comparable. No? So, yun yung mga nakikita natin na disadvantage. Kaya hindi natin masabi na yun lang ang pwedeng gamitin. Ngayon, para naman mas maging reliable, accurate yung ating measurement, another parameter for the measure of variability is the variance and standard deviation. And this is the formula for the sample variance. Ito yung sample variance, no? Malalaman mo to guys, na sample variance, medyo tinatawag na, ito yung tinatawag na degrees of freedom. Okay, tandaan nyo yung symbol na X bar is the mean. Kapag may nakita kayo na kapag naka-curly na X, that is the median. Kapag nakakita kayo ng ganitang symbol na may parang caret, that is the mode. Again, mean is the average. Median is the middlemost. Tandaan nyo to, no? Mean is average value. Median is the middlemost. And mode is most frequent. Now, for the value of S, yan ang formula. Now, kapag sinabi naman natin na population, let's say ito, that is a population variance. Ang summation lang yan, and let's say I equivalent to 1, n lang ito na capital. Then x sub I minus x, the mean square. No? And that is for the population variance. Pag total population ang kino-consider. Okay, so take note of that, no? Now, mamaya meron tayong calculator method para mas lalo nating ma-discuss, no? Okay, anyway, ito yung sinasabi ko kanina for another formula that is the positive square root, no? And positive s squared. So, ito yung ating tinatawag na standard deviation pag kinuha mo yung square root. Okay, n minus 1 is degrees of freedom associated with the variance, no? Okay, sige, sige. Anong tanong? Usually, kapag pag sinabi total, population yun. Pag total. Pero naka-indicate naman. Naka-indicate. I-indicate ko naman, no? Pero usually pag ganon, pag totality ang kinukuha, that is population. Hmm. Pero usually naman ini-indicate, no? Kapag sample, ano ba, pag sinabi, pa male, male lang kukunin mo from the total, hindi sample yun. Pero kapag total, kasama male and female, that is population. Yun, no? So, I hope yun ay klaro sa part na yan, no? Okay, ano pa? Yan yung population variance. Yan, may N lang, no? Okay, so population variance yan, no? Okay, and then also, as well, as we continue, ito yung formula.
square root. Okay. So, I hope yan ay klaro sa part na yan. Now, yung variance naman, guys, ito no, mahaba ang ano nito, formula nito. Kung halimbawa, determine the variance as population, ayan no, doon sa tanong kanina, depende sa question. Halimbawa, pag sinabi, determine the variance as a population, hindi population variance ang gagamitin ko, which is the summation, diba, ng x minus x square divided by n. That is the population. No? Kasi this is the population uh, variance. No? And the standard deviation is simply the square root of this one, no? Of the variance, no? Or square root siya ng summation of fx or f x minus x bar squared divided by n. So, most likely ganun, no? Kapag kinuha natin yung summation. Anyway, dito sa case na to, determine daw yung variance. So, syempre, pag ganyan, kukunin ko yung ano, yung mean ng bawat category. Kasi meron dito sa male at female. Ko-compare kasi natin eh. Now, as you notice, guys, no, if I will take the mean for the male, that is simply 100 plus 65 plus 75 plus 85 plus 95 divided by 5. So, meron ka ditong ano, that is 84 kung di ako nagkakamali, no? Then, for the female, ganun din naman sa female. 84, pakicheck kung tama, no? 84 plus 86 plus 85 plus 82 plus 83 divided by 5. So, we have also equivalent to 84. So, nagkaroon tayo ng mean na 84 both for male and female. Now, as we continue, no, alam na natin kung paano nakuha yan. Ito yung paraan ng pagkuha ng variance. So, kapag may minus 1, sample to. So, kinuha ko muna yung sample. That is the sample variance. Yung kinukuha ko dito. Kapag ganito ang symbol. Which is, iisa-isay mo, ito yung mga individual element na nasa data natin. And ito yung tinatawag na sample mean. Okay, mean to mga to, 84. Ito yung tinatawag natin na total, ito yung ano sample eh. But totality, this is called degrees of freedom. May calculation, makakakuha ka ng variance na 205. Now, pag gagamit ako ng calculator, ganito na siya kadali. Again, this is a combination ng calculator technique, no? So, gagawin ko lang, pupunta ako ng mode, number 3 stat, punta ka na number 1, ilalagay ko yung mga individual values. Yung 100, 65, 75, then 85, as well as the 95. No, kapag kinuha ko yan, let's say nakuha ko na yung individual values niya, press AC, then shift number 1, number 4. Ngayon, yung number 4 indicating the population or the sample standard deviation. Ito naman is population standard deviation. So dahil sample tayo, dito tayo sa S number 4. Okay, ito yung ito yung 14.317, ito yung standard deviation nito. Okay, or tinatawag natin na we call this the sample standard deviation. Now, kapag tinawag naman natin na kapag in-square ko yan, let's say ito, i-square ko to. Ito na yung nakuha natin na 205.
And this is the sample variance. Diba? So nakita nyo yan guys, no? Now, kung gusto natin makuha din yung tinatawag na population variance, gamitin ko lang yung calculator ko. Diba? At gusto ko rin makuha yung population standard deviation. Gagamitin ko lang din yung calculator ko. Okay, para magamit yan, di punta ko ng mode, 3 stat, or shift number 1, number 4. So, gagamitin ko yung number 3. Ito yung tinatawag natin na population standard deviation. So, let's say, ito yung 12.806. Yung symbol niyan is yung nakaganito. Okay. Ngayon, kapag gusto natin makakuha yung variance, population variance, i-square mo lang ito. So, kapag in-square mo to, 164. So, basically, yan yung makukuha natin na value for each sample. So, depende sa tanong. Kaya kung doon sa tanong kanina, kung ang tanong is totality, population. No? Pero minsan sinasabi naman talaga, population. Using the population variance or sample variance. Yun yung ang formula kasi na to, yung may end lang kapag population. So, tingnan nyo to guys, no? Kung actual yan, ito yung formula. Ayan, 164, parehas. Pero kayo na bahala kung ano yung gusto nyo na method. Sa akin naman, pwedeng may calculator, pwedeng wala. So pag walang calculator, walang problema. Kayang imano-mano. Pero ito yung tanong ko sa inyo, guys. Okay lang ba walang calcu? Siyempre hindi, no? Gugustuhin natin na may calcu. Kasi matatapos ko na mabilis. Akin, na-allowed ko naman ang calculator. Lalo kung ikaw ay magbo-board exam. Kung magbo-board exam ka, gagamit ako niyan, calculator, no? Para mapabilis, no? So when I was taking my LET, nung ako yung nag-LET exam, pag mga tanong sa statistics, hindi na ako nagaganyan, no? Kinakalkyo ko na lang. Sila, nagsasolve pa, nagkakawindang-windang sa paghahanap ng mean. No? Ako, tapos na. Input lang ako, okay na, no? So kaya mabilis yung aking aking pagtapos ko ng mathematics noon, no? Using the calculator. Anyway, variance, ito naman sa female, guys. Pwede naman natin ilagay sa female, no? So, ito guys, no? Sa naman, this is pag S standard yan, as sample standard deviation. Yan yung formula. 84, ito yung nakuha natin, hindi ito yung mga individual. Naalala nyo, ang record sa female ay ito. Ito yung mga values, 84, 86, 85, 82, saka 83. So, hanapin mo dyan yung mean muna. Hanapin mo muna yung mean. Diba? Summation niya ng ng over n, no? So, meron kang, ito yung manual, 84 plus 86 plus 85 plus 82 plus 83 divided by 5. So, makakakuha ka ng value na 84. Ngayon, pagkatapos niyan, gagamitin mo yung formula for the variance. Ano ba yung formula ng variance? Usually, that is summation, di ba? Ayan, ito yung formula niyan. Ay, pag may square root, standard deviation. Okay, so to get the variance, you will just use this formula. Hanggang sa makakuha ka ng tinatawag natin na sample variance. Now, kung gusto naman natin na tawag dito na population variance, ang formula for the population variance ay ganito ang gagawin mo. Population variance, nakaganyan. So, ganoon pa rin naman, 84 minus 84 squared plus 86 minus 84 squared plus 85
minus 84 squared plus 82 minus 84 squared and then 83 minus 84 squared. Divided by n lang ito, which is 5. Makakakuha ka ng ganitong value. Ngayon, i-calculate na lang natin. Sige, itry muna natin sa ano. O mode, calculator. Mode number 3 stat number 1. So mag-i-input ako 84, 86. So, compare natin sa female and sa male mamaya, no? 85, then 82, then as well as 83. Now, to get that, kapag nakuha na natin yan, guys, so, pag nakuha na natin yan, no, press AC lang tayo. Okay, so pag nakuha na natin yung AC na yan, shift number 1, number 4. So pupunta ako guys sa ano, dito muna tayo sa standard deviation, number 4. Ang standard deviation nito is 1.5881. So yun yung ano tinatawag na sample standard deviation na may symbol na S. Okay, ngayon kapag in-square ko ito yung 2.5. O, di ba? Hindi ako nag-compute, no? Calculator lang ginamit ko. Ngayon, kung gusto ko na malaman yung population variance, pupunta lang ako dito sa number 1, number 4, number 3. Ito yung tinatawag natin na population standard deviation. So, yung population standard deviation na may symbol na ganito is equivalent to 1.414. Now, for determining the population variance, just take the square root. So, meron kang 2. Yan yung ating variance. So, ngayon, i-compare natin, no? Titingnan natin, ano bang ibig sabihin yan, no? Kasi guys, sa standard deviation, the lower the standard deviation, the more na mas compressed, mas better. The more kasi na mas malaki ang standard, may chance na may outlier na tinatawag, no? So anyway, ito yung solution diyan. Ayan, 'di ba? Calculator technique lang. Calculator technique lang, ayun no. 2 ang sagot ko. So ayun, no. Variance, ano yung ibig sabihin? Male showed more variability kasi kung titingnan natin yung values ng male, tingnan natin si male 205 ang kanyang variance, no? Tapos 2.5 dos naman kay so nakikita natin, no? Mas malaki yung sa male. So pag mas malaki, mas variable. The higher the variance, the more variable. Ibig sabihin, the far apart the values. Kumbaga mas spread kapag mas mataas ang variance. Eh, di ba pag mas mataas, kung kalat-kalat siya, nandito lahat. Kumbaga sa kalat-kalat. Hindi sila yung tumpok-tumpok. O, di ba? So, yun yung ibig sabihin yan. Unlike kapag maliit ang standard deviation, mas maliit yung kanyang mas siya, precise, no, mas accurate. Kaya mas variable yan, mas far apart yung values. Yun ang ibig sabihin ng variance, no? Diyan natin siya kinukuha. Now, since the variance is squared, it does not reflect the true meaning, tandaan yan, of the data being measured. Okay, dito guys, no, as you can notice, ito yung mga values na nakuha natin for males and values na nakuha natin for females kanina. Ito yung sample standard, ito yung population standard deviation. Okay, ngayon, anong ibig sabihin? Ito, the lower the standard deviation, the more accurate. Now, consider this test scores, guys. Tingnan nyo ito mabuti, no? Alin dito yung mas accurate? Tingin natin. Ano kaya yung mas masasabi natin, no? Ngayon, kung gagamitin ko lang yung calculator ko, kakalkin na lang ako dyan. Tapos may pakita ko yung solution. O, number 3, number 1, variance, input ko yung sa student A, 12, 6. Kukunin ko rin yung mean muna, 13, 2, 5,
0, 9, 6, 10, and as well as 7. So yan. Kapag nakuha ko na yan, guys, kapag nakuha ko na yan, pupunta ako sa sheet number 1, 4, kunin ko muna yung mean. The mean is 7. Okay, ito yung sample is 10. The mean is 7. No, for student A. Now, kung gusto kong kunin si standard deviation, ito yung pwede kong kunin dyan. Siyempre, kukunin na natin lahat para dire-diretso na. Sheet number 1, number 4, number 4. Ito yung standard deviation, 4.137. Now, for the sample variance, ito yung formula. So, kukunin na natin lahat, no? Para dire-diretso na. Mode, shift number 1, for variance, number 4. Okay, so, i-square mo lang yan. Kasi, di ba, meron kang ano eh, meron kang, so, yan yung value niya. 17.11. No? Okay, now, para malaman ko din yung tinatawag na population variance, ito yung symbol nun, o population standard deviation. No, so that is the population standard deviation. Ito yung kanyang magiging sagot, no? Then ito yung tinatawag na population variance. Okay, so to get that, punta ko ng sheet number 1, number 4. So number, tinitry ko lang. 3.92. Ito yung population standard deviation. Now, to get for the population variance, just square yung ating standard deviation. So, meron ka 15.4. Okay, so meron kang 15.4. Yan yung sa male. Now, for the female, tapos magkakaroon tayo ng analysis. O, N natin ay 10. Ano ang mean? Ano ang sample? Ano ang variance? Ano ang population? Ano yung ang sample? O population variance. So, isa-isayin natin. Pero madali na lang siya kunin kapag kinalculate mo. So, mode number, pero at least alam natin kung paano kunin, di ba? Pero mas pinapadalan natin yung process. O, number 3, number 1. O, lagay ko 8, 10, that is 9, 12, number 5, number 1, number 4, number 7, number 9, saka 3. Okay, now, kapag nakuha ko na yan, guys, syempre, isa-isayin ko na. O di, shift number 1, punta ako sa 4, punta ako na number 2, mean is 6.8. O, isa-isayin ko na yan. Tapos, yung aking shift number 1, number 4, yung aking standard deviation, o kapag kinuha ko yan, 3.4458. Then kapag kinuha ko yung kanyang variance, square ko lang, population variance sa to, no? 11.95, no? 11.95. 95.6. No? So yan, tapos wait lang. Ito ay ano ba kinukuha? Ayan, sample, no? Okay, so ngayon, kapag kinuha ko naman yung aking population, shift number 1,
4 is the population. Number 3, 3.28. Ayun, 3.280. Then for the population variance, I will just square it. So meron kang 10.76. So nakikita natin yung ano. Now, comparison. So yung N natin pares 10, yung mean natin ay 7. Tapos itong S natin is 4.137, yung ating variance 17.11, yung ating population 3.92 at yung ating population variance 15.4. Yan yung mga values, comparison ng student A and B. Pero mahaba yan kapag kinalculator mo yan. Ay kapag manual solution yan. Pero ito yung ano niya, I think nandito yung solution niyan. So, kapag kinuha natin yung values niyan, who perform better? Ang tanong. Who is more consistent? Yan yung mga dapat nating questionin, tanungin. Now, kapag kinumpit natin 7, tama. Yan yung sa ano, sa A, sa ano to Sa B naman 6.8. So mean yan, tinatawag diyan. So kung sa mean lang, kung mean ang magiging basis natin guys, kung sino ang nag-perform ng better, kung ang mean ang basis, si student A ang nag-perform. Kasi 7 ang mean eh. Perform better. Kung ang pag-uusapan ay mean. Natandaan nyo, no? Ngayon, kung ang pag-uusapan naman is the standard deviation, ito yung 4.137 na nakuha ko. Yung isa naman, 3.458. Ayan, nakikita nyo na yung solution, no? Guys, mahaba. Iisa-isain mo kasi yan. Eh kung 20 yon, 20 yon, no? Now, pagdating sa standard deviation, kung sino ang mas mababa, yun yung mas naging consistent. Kaya si student B. Kasi bakit? So, ito sa performance, masasabi natin na ito yung mas okay sa performance. So, performance, okay to. No? Ito naman, mas tinalo niya ito sa consistency. Mas consistent kasi ganito. Pag mas mababa ang standard deviation, mas consistent. The lower the standard deviation, no? The more consistent. O mas ano siya, kumbaga sa ano, mas dikit-dikit, mas ano siya, mas compressed. The better, no? The lower the standard deviation, the better. Okay. So pag sa mean, syempre kung ano mas mataas, the better naman. Yun ang mas pagdating sa performance. Now, meron pa tayong isa, no? Hindi ating masasabi na ganun siya ka-reliable. Or masasabi natin na yes, reliable siya, but cannot be used in comparing two sets of data of different units. Yun ang aking ibig sabihin. Now, we need, for example, siguro ito, no, mas clear na example. Consistency of a player, kunwari, of making an assist. Meron tayong tinatawag na coefficient of variation. Ginagamit ito, kasi guys, hindi mo pwedeng gamitin yung problem na ito gamit lamang standard deviation at variance. Kung we are comparing two sets of different units. Kasi dito, kino-compare natin yung assist at yung points. Imagine nyo, si player A, merong points. Siyempre, may points ka dyan. Meron siya tinatawag na assist. O magkakaiba yan, 10 points, 2 assists, 11 points, 3 assists, at 23 points, 5 assists. So magkakaiba to. So kung ganyan yung category, we cannot use the standard deviation of variance para masabi natin na reliable. So anong ginagamit natin to compute that? Para malaman natin yung consistency. Meron tinatawag na itong solution dyan, coefficient of variation. And that is the standard deviation and the mean. Okay? So yan yung ating kinukuha.
Halimbawa, dito sa case na ito, paano ko kukunin yung coefficient of variation? Usually guys, no, kukunin natin, paano nakuha yan? Kukunin ko muna yung standard deviation ng A. No? Yung tinatawag na standard deviation. Pwede natin gamitin is the sample or pwede tayo mag-compare ng population. Pwede, depende sa itatanong. No? So, halimbawa, ginamit natin sample. Okay, so tingnan natin. Hindi, kung gagamit ako ng sample, check natin. Tapos meron din naman sa population. So kung sample ang gagamitin ko, iaano ko na yung data. Assist muna tayo. Mode number 3, stat. Number 1. O parang hindi na tayo mag-compute masyado. 7, 10, 9, 1, 5, 3, 4, 7. And then ano pa ba? 9 and 4. Okay, so yun yung aking kinuha. So kayo, para makuha ko yan, gagamitin ko na ito. Shift number 1, number 4, ito yung standard deviation. So meron akong 2.96. That is 2.96. That is sample standard deviation. Now, to get the sample mean, kunin mo lang yung average. Pero hindi ko na syempre i-add dyan. I-shift number 1 ko na lang, number 4, na number 2. So, baka kuha ko ng 5.9. Okay, i-divide ko lang yan to get the coefficient of variation ng assist. Now, to get that is simply 2.96 divided by 5.9. So 5.017 or 0.18. Maaring yan yung kanyang yun yung kanyang value. No? Ito naman kasi yung mean, no? Na kung ang ginamit naman natin is for example is shift number 1 is the population variance. Number 3 or population standard deviation. 2.808. So tingnan natin. Kung ang ginamit naman dito is as may is 2.809. So yan ang gagamitin ko for example. Then i-divide natin by 5.9 na nakuha natin as mean. Okay, yan naman yung value niya. So i-assume natin na ito, yung nakalagay dito is a sample mean. So ito ay sample coefficient. Sample standard or yung naging dito guys is sample variation. So ito yung kuha niya. Then kapag tinuloy-tuloy ko ito, makakakuha ka rin dito ng 0.2297. Ngayon, ano bang implication yan? Kapag nakakita tayo ng ganyan sa ating value. So to show you the formula, the player is more consistent in making points. Bakit? Dito kasi guys, the lower, yung nakukuha natin na coefficient of variation, kasi tandaan nyo, itong standard deviation is directly proportional to the coefficient of variation. Kung consistency ang tanong, dapat mas mababa para masabi natin na mas consistent. So 0 sa dalawa ang mas consistent. Mas consistent ito. Kasi 0.2297 lang. Kaya kung titinan mo, sa mga player, mas consistent yung mga player na may matataas na puntos kesa doon sa mga player na may matataas na assist. And that is one way to use this statistical method. Kapag ang nire-research mo is about consistency, you can use the coefficient of variation. Okay, I hope yan ay klaro, no? Yan ay klaro. Okay? So this is another topic, the mean absolute deviation, and as well as the interquartile range, and as well as the quartile deviation. Okay?
Ito guys, I will be discussing ito sa susunod, yung tinatawag natin na skewness. Skewness and kurtosis. Yan yung last topic natin bago mag midterm exam, no? The skewness. Okay, I will now close the recording.